important na makatulog tayo ng 8 oras kasi diyan nag-regenerate ang mga cells natin para patuloy pa rin tayong maganda, o di ba? At hindi tayo mukhang parang medyo dry at haggard. Taas ang kamay ng mga golden girls dyan. Oh, mga golden girls. Ako, mga 50 and above. Never Kapatid ko, yet golden girl. matulog. Naku, very, very important na nakakatulog tayo. Mama Tintin. Yes, Golden Mama Girl. Tintin. Hello, Miss Tin! Hi, Mama Sir Tintin. Julius. Oh. Julius, silver boy. Yes, oo. Very important na makatulog tayo ng 8 oras kasi diyan nag-regenerate ang mga cells natin para patuloy pa rin tayong maganda, o di ba? At hindi tayo mukhang parang medyo dry at haggard. So, for me, talagang I make sure na 10:30 or 11 p.m., yan na yung talagang cut-off ko. Kung sakali mang nanonood ako ng mga K-dramas, Yes. talagang, kailangan may discipline. Hard stop, pipindutin mo talaga kahit nasa gitna ka ng isang episode at alam mo sa sarili mo na 11, kailangan tulog ka na. So, tulog ka na talaga. Tapos, automatic yan. Minsan, nauuna pa ako dun sa alarm, 6:30 or 7. Automatic. Yung sinasabi ni Doc na maano na talaga ng brain mo na yun na yung body clock mo, gigising ka talaga at gigising dun sa oras na either 6:30 or 7 a.m. Ang galing mo So, sa orso morning. oras. Pero dati nung may morning show, mahirap ma-achieve yun. Kasi talagang kailangan 8 p.m. tulog ka na para 3:30 gising ka. So, baliktad naman. I-a-adjust mo lang siya ng ay, naku, napaka-dami. Ayan Kasi, na, makinig tayo mabuti. I'm sure yung mga golden girls dyan, hirap na hirap matulog. Tapos, ang hirap pang bumalik pag nagising ka ng 3 a.m. Hindi ko talaga alam bakit ang mga nagme-menopause, perimenopause, postmenopause, ay nagigising ng alas 3. So, eto po yung ilan sa mga ginagawa kong routine or nabasa ko. Una, pag-uwi ko ng bahay, of course, you take a shower, di ba? Tapos, yung sa kama, yung pinaka-headdress niya, tinataas ko yung paa ko dyan for 20 minutes. Habang nagpapatugtog ako ng relaxing music, yun na yung parang sinasabi ko na sa sarili ko na, okay guys, matutulog na tayo. So parang, dun pa lang, sineset ko na yung sarili ko, yung mood ko. So after that, kasi ang isang problema ng mga nagme-menopause, na hindi alam ng karamihan sa mga babae, ang kalaban natin is the cortisol hormone, which is the one na nagpapa-activate ng mga brains namin, na dami natin iniisip, yung energy. So, kailangan papabain natin yung level ng cortisol. And you do that by, one, dapat ang pinaka-last caffeine intake natin ay 5 p.m. Nako. Ako sa akin, yan yun. Nag-work sa akin. Or dapat mga at least 4 p.m. Yun na yung huling kape na tinitake ko. After that, ay talagang kailangan, minsan may ginagawa pa ako na habang nakadapa, nirarock ko yung sarili ko side to side. So I don't know if you try that can help you side to side para to relax your body. Pag nakadapa kayo, ganun lang, mga 1 to 60, nagbibilang ako. So, yan nakakatulong sa akin. Kanina tinanong ko din kay Dr. April, sabi ko, Doc, psychological lang ba? Pero pag every time natutulog ako na may suot akong socks, feeling ko mas mabilis ako nakakatulog at mas mahaba yung tulog ko. So, this year ko lang yan sinimulan, yung pagsusuot ng socks pag natutulog. So, it helps me. So, I hope pwede nyo i-try. Nasa sa inyo na yan. Baka tulong sa inyo or hindi. And last, yung isang ginagawa ko rin, inuulit-ulit ko yung Our Father. Nagdadasal ako. Hanggang sa makatulog ako. Or, ang isa pang ginagawa ko, pumipikit ako. Tapos, pag nakapikit ako, titingin kayo kaliwa. Tapos kanan. Taas, baba. Tapos ikot kang mata. Eyeball. Even lang. Hanggang sa maulit-ulit ginagawa ko siya, kasi hindi ko na namamalayan, tulog-tulog. So, yun yung ilang mga tips na pwede kong i-share sa inyo na nakatulong naman sa akin na so far, medyo hindi na ako nagigising ng 3 a.m.
Oo nga. Antayin naman siyang maraming pa kayo natutup kayo sa kamalalahan. Totoo yan ha, ginagawa ko yan, wala yung etchos, charot-charot ha. Approve daw sabi ni Oh, Ma'am. sabi ni Mami, oh. Ayun. Diba, Mami?